Hey guys, welcome back sa BR Backyard. And for today's video, share ko naman sa inyo kung paano natin mina-monthly maintenance itong mga crayfish breeders natin. Yung method na ipapakita ko sa inyo today ay based lang po sa experience ko sa pag-aalaga ng crayfish sa loob ng mga 2 taon. So, sariling tekniko lang naman to para mapangalagaan natin yung mga crayfish natin na maging healthy at mas mabilis lumaki or mas mabilis dumami. So, kung gusto mo makita, just keep on watching. So, ito na itsura ng ating crayfish tank. Yung mga breeders natin yung nakalagay dyan. So, kung mapapansin nyo, sobrang dumi na, ang daming residue. Tapos, barado na rin yung ating DIY na filtration na ginawa. So, para maiwasang masira yung pump natin, hindi mapuwersa, kailangan talaga nating i-maintain to, tsaka para mabawasan yung dumi ng filtration at mas maging maganda at quality yung tubig ng ating pond. Unang step na ginagawa natin sa ating monthly maintenance ng crayfish pond ay hahanguin natin lahat ng crayfish sa loob ng pond nang sa ganun ma-check natin kung ilan na lang yung natitirang crayfish dito, kung ilan yung female at ilan yung male. Bukod dito, chine-check ko rin kung meron tayong mga buried females para siguradong maiwasan na natin ang stress nila at mai-isolate na natin ang tank. Sa ganitong paraan kasi mas mai-secure natin yung safety ng mga buried female natin para sa mas successful na breeding. Tapos susunod, nagsasizing tayo ng mga crayfish natin galing sa pond na to nang makita natin yung progress ng growth nila. Kung may mga lumaki ba or may mga nag-stuck sa size nila. Dahil kung mapapansin natin na hindi na masyadong lumalaki ang crayfish, magbabawas tayo ng loads dito sa trapal pond. Dahil isang posibleng factor din ng pagkabansot is yung overcrowding. Binibilang ko din kung balanse pa ba yung dami ng male natin tsaka ng female. Dito makikita nyo na sobrang dami ng male compare sa female natin dahil yung ibang female natin naka-isolate na sa tank. Kaya ang gagawin natin, either magdadagdag tayo ng panibagong sets ng female or magbabawas na lang tayo ng male dito. Ini-inspect ko nga din pala kung sino sa kanila yung mga kulang yung limbs or yung mga paa, pati yung mga naputulan ng claw. Dahil itong mga to siguradong prone sa cannibalism. Itong isa na to, tumutubo pa lang yung claw pero i-isolate pa rin natin siya kasi mas mataas yung risk niya na makain ng ibang crayfish. Halimbawa na lang na hindi ko siya i-isolate tapos ganito kalaki yung mga kasama niya tapos kumpleto pa ng limbs, siguradong malaki ang chance na makain siya. Next naman, kukuha ko ng tubig dahil ito yung gagamitin kong panghugas doon sa mga filter medias natin para hindi na mamasayang or mamatay yung mga beneficial bacteria na nasa loob ng filter medias. At kung pagmamasdan nyo, grabe, sobrang dumi na ng filter natin. Parang putik na yung nasa loob ng ating filtration. Sa sobrang dumi nito, hindi na rin talaga maganda mag-function, nagbabara na, at hindi na rin nakukuha halos lahat ng dumi doon sa bottom ng ating trapan. Siyempre, kailangan din natin linisin itong DIY filtration natin para siguradong mag-function ng maayos at hindi na magbara. Tapos, maiwasan din nating masira yung water pump na nakakabit dito. Dahil kung hindi natin gagawin to, mapupuno ng lumot yung loob ng pump natin, tapos yung mga hibla ng filter wool mapapasok din sa pump hanggang sa tuluyan ng bumigay at masira. Itong mga filter medias naman, yung mga stone, yung mga bioballs, tsaka mga ceramic rings, ay binabanlawan ko lang kung nakolek nating tubig doon sa ating crayfish pond. And then, itong mga filter wool natin, tsaka itong 8D filter natin, pinipiga lang nating mabuti tapos babalawan ng paulit-ulit hanggang sa medyo luminaw na yung tubig. Take note, laging yung tubig na gamit natin is yung galing doon sa crayfish pond. Dahil kapag bagong tubig ang ginamit natin, baka may kasama tong chlorine at ma-wash off pati yung mga beneficial bacteria. And then after, pwede na natin i-assemble at ibalik yung mga medias doon sa ating filtration. Tapos pwede na tayong mag-drain ng tubig sa ating trapal pond. Magde-drain tayo ng mga at least 80%, magtitira pa rin tayo ng 20% nang sa ganun hindi totally na bago yung tubig. Tapos sasabayan natin ng siphon gawa ng hindi natin maide-drain lahat nung nasa bottom ng trapand natin na mga dumi. But once ma-operate na natin tong filtration system natin dito sa trapand, siguradong siya naman na itatrabaho at hindi ka na halos makakakita ng dumi dyan sa bottom ng trapand natin. Ngayon magre-refill na tayo ng water. At ang gagamitin natin yung at least 2 days sa stock water. Kapag mag-i-stock tayo ng tubig na wasa, siguraduhin lang natin wala itong takip at hayaan lang nating sumingaw at least 48 hours bago gamitin.
Sa ganung paraan kasi, masisigurado natin medyo mababa na yung chlorine content ng tubig at safe na gamitin para sa mga alaga nating crayfish. Pwede mo rin namang i-stock ng mas matagal yung tubig para mas kampante ka na mas mababa ang chlorine content nito or talagang wala ng chlorine. Pwede ka rin gumamit ng mga chlorine eliminator na nabibili sa mga pet shop. After natin maglagay ng tubig, binabalik ko na yung mga crayfish. Same temperature lang naman yung tubig kaya hindi ko na ina-acclimate. Pero pwede nyo rin naman i-acclimate para sa ikapapanatag ng loob nyo. So, bali sa ginawa nating monthly maintenance ngayon, maninibago lahat ng crayfish na nakalagay dito. So, malaki ang chance na aligaga sila, ikot ng ikot lahat sila nakalabas, kaya mas higher risk yung cannibalism. Kasi nandito, naghahanap sila ng pagsisetelan nilang bago, may mga nag-aaway, nagtatanggalan sila ng sipit, tapos yung iba napuputulan ng limbs. So, kailangan natin talaga i-monitor to until makasettle sila kasi may mga nangyayari pa dyan. May mga instances pa na nagmomolt yung iba, gawa ng panibagong tubig, tapos makakain. So, para maiwasan natin yon, i-monitor natin sila hanggang sa makasettle sila. Tapos, kung may maputulan ng limbs or may mag-molt, pwede nating ilipat sa isolation tank. Kailangan din natin i-consider sa pagmamonitor yung pagtakas nila. Kadalasan kapag ganito ang bagong setup, dito nangyayari yung madalasang pagtakas ng mga crayfish gawa ng hindi pa sila settle at naninibago sila sa bago nilang environment. So, that's it for today's video. Sana may natutunan kayo sa technique na shinare ko para i-maintain natin yung mga crayfish natin na healthy. And kung bago ka sa channel ko, huwag mong kakalimutan mag-subscribe, like, and share this video, and click the bell button para sa mga susunod pa nating episode. Happy fish keeping!